What a beautiful day that you have made. I will praise you. Magandang araw ba palagi? Dapat po palagi magandang araw natin. Ang ating pong topic ngayon is about something po na makinig po kayo sapagkat ito po ay mga katotohanan ng Biblia na hindi po masyadong nabibigyan ng pansin at naliligaw po ang maraming tao talaga. Okay, doon po tayo sa 2 Corinthians 5. Mag-start po tayo sa verse 17. The promise of God to Abraham. Okay? After po ng study natin ng Gospel of Christ at pagbabasa ng Biblia, magkakaroon ng konting question. Bakit ganito kagulo yung ating mundo, yung ating yung Christianity at all? Bakit ganyan po yan? Magtataka kayo, bakit itong makita natin, kakaiba po sa majority thinking na karamihan ng Kristiyano po, sinusuport yung Israel na yan. Alright? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Ang sabi niyan, kung sino man po ang nakay Kristo, yung in po nakay Kristo, wala sa labas, kundi nakay Kristo. Siya ay isang bagong nilalang. Sa atin po, maliwanag na yung new creature, hindi naman yung body, di ba? Kundi yung isip, yung renewing of the mind, yung inward man, yung mind, yung ng new creature. And then sabi niya, all things are passed away. Ano yung old things? All things of the old man. All things of the flesh. Right? Behold, all things are become new. The new things, with regard po sa new covenant. And all those things po yung binabasa natin sa mga writings ni Paul. Now, kaakibat po ng 17 yung 18. And all things are of God, ang sabi niya. Ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Totoo ba yan? Tama ba yan? Yes, ang knowledge dapat natin lahat yan. And then sabi niya, who hath reconciled us to Himself? Pinakipagkasundo tayo sa Kanya. Pag sinabi pong pinakipagkasundo, wala nang away. Tama? Kasi nagkakasundo na eh. Yung away tapos na. Dati magkaaway kayo, laban yan, pero naayos ang away, ang sumunod ay nagkasundo na. Right? Sa pamamagitan nino, ni Kristo. Naunawaan po natin yan sa Gospel of Christ. Bakit wala ng condemnation? Tapos na yung judgment sa cross kasi tinapos lahat ni Jesus Christ. Kaya yung ating present na panahon is reconciliation. Hindi away, hindi judgment, hindi condemnation, kundi reconciliation o pakikipagkasundo. Kasi nandun po yung kapayapaan at yung pag-ibig, di ba? Pag walang pakikipagkasundo, away yan. Laban yan, di ba? Walang pag-ibig dyan. Pero pag nandun yung kasunduan, nandun po yung pagkapayapaan, pag-ibig, at ayun nga, kapayapaan. Ano sabi niya? At ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Ano yung ministeryo? Gawain. Ibinigay na gawain kanino? Doon sa lahat ng nakay Kristo. Yung mga in Christ. Kaya kung ikaw ay in Christ, meron kang ministry, meron kang gawain. Ano yon? Pakikipagkasundo, reconciliation. Next verse po, 19. Sa makatid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan. Yan po yung general thinking na makita natin sa Bible today. Ang Diyos po, hindi humahatol. Hindi nakikipag-away. Siya ay nakikipagkasundo sa buong sanlibutan. Alright? Sinong ginagamit? Yung binigyan ng ministeryo. Yung binigyan ng Ministry of Reconciliation. Okay? Tuloy, ang sabi niya, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga
kasalanan. Kaya yung Diyos po hindi nagbibilang, hindi tumitingin ng kasalanan. Kasi nga nakikipagkasundo eh. Pag nakikipagkasundo ka, hindi ka mamimintas, hindi ka manghuhusga, hindi ka manglilibak. Diba? Kasi nakikipagkasundo ka. Ano pa? At ipinagkatiwala sa amin yun ang mahalaga. Pinagkatiwala yung salita ng pagkakasundo. Yung word of reconciliation. Ano yung specific word of reconciliation? Hindi ba yan yung gospel of Christ? Tama? At sa gospel of Christ, ang kapahayagan nun is what? Forgiveness. Yung forgiveness na kino-qualify mo, paano magpapatawad ang Diyos? O ipapakita mo, yung ipinako, yung pinatay at inilibing si Kristo, pero yun ay para sa lahat ng tao. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Nawaring namamanik ang Diyos sa pamamagitan namin. Yon. Kumbaga, kung ikaw ang sugo ng Diyos sa pangalan ni Kristo at ikaw ay nagpapagamit upang makipagkasundo ang tao sa Diyos, para banggang si Kristo ang nakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga in Christ, yung mga nakikristo. Ang sabi niya, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Una po, ang unang step ng reconciliation galing sa Diyos. Yung Diyos po ang gumawa ng paraan para mawala yung away, di ba? Kaya ang gawain ng Diyos, hindi digmaan, hindi away, hindi panglilibak, hindi panghusga, kundi nakipagkasundo sa tao. At paano magaganap yun? Pag maliwanag pong naipahayag yung ginawa ng Kristo. Tama po ba? Tanong, yan ba yung nakikita natin sa Christianity ngayon? Yan ba? Hindi po. Pansinin niyo yung paligid niyo, pansinin niyo pong umiiral na Christianity sa buong mundo, hindi lang Pilipinas po, buong mundo. Ilang porsyento po nakakaunawa nitong binabasa natin na ito. All things are of God who hath reconciled. Ito po past tense. Tapos na po, na-reconcile na tayo to Himself by who? By Jesus Christ, do sa cross. And hath given to us, sabi niya, binigay po sa atin yung gawain, yung ministry of reconciliation. Yan po ay para sa lahat ng in Christ. Verse 19. To wit that God was in Christ. Yung Diyos po na kay Kristo. Ito po yung Diyos na nanahan sa templo ng katawan ng Kristo. At sabi niya, reconciling the world unto Himself. Ano yung ibig sabihin? Kasalukuyang nagaganap po yan. Nire-reconcile ng Diyos ang mga tao sa mundong ito. At alin sabay po nun is not imputing their trespasses unto them. Hindi po siya nagka-count ng kasalanan. And the good thing po, and not committed unto us the word of reconciliation. So ito pong nababasa niyong talata, maliwanag po yung ibinigay niya, pinagtiwala niya yung word of reconciliation. So, ibig sabihin, kung ikaw ay na kay Kristo, kung ikaw ay tunay na kay Kristo, alam mo yan. Yan ang ilalabas mo. Yan ang sasabihin mo sa tao. Tama po ba? Kasi yun ang sinabi eh. Tignan yung next verse 20. Now then, we are, ayun po, ambassadors ka. Yung pong isinugo. Ambassadors for who? For Christ. Ang bawat in Christ ay isinugo, ikaw ang nagre-represent para kanino? Kay Kristo. Para saan? As though God did beseech you by us, na para bang yung Diyos para bang nagpapakumbaba sa tao sa pamamagitan mo para maipahayag mo ang word of reconciliation. Kaya ang sabi ni Pablo, pinapanalangin ko kayo sa pangalan ni Kristo
na makipagkasundo na kayo sa Diyos. As though God did beseech you by us. Ang sabi niya, kung para bang ang Diyos nagpapakumbaba sa inyo sa pamamagitan namin, na kayo ay makipagkasundo na sa Diyos. Tingnan niyo po, after na sinabi niyang ang lahat ng bagay ay sa Diyos, pagkatapos dito sinasabi niyang para bang ang Diyos na nagpapakumbaba pa sa pamamagitan ng mga lingkod niya na may taglay na mabuting balita ng kaligtasan, ng word of reconciliation, nilalapitan ng mga tao na makipagkasundo na kayo sa Diyos. Unang-una, ang tao hindi nakipagkasundo dahil merong guilt, di ba? Secondly, yung takot. And thirdly, hindi niya alam. Kaya ang reaction dahil may guilt siya, may takot siya, pag nakita niya yung kanyang atraso, tatakasan, tatakbuhan, di ba? Pero pag naintindihan niya, kaya merong mga ambassadors. Ang ambassadors, anong trabaho ng ambassadors? Makipag-away? Wala. Ang ambassador po, bago ma-hire yan as ambassador, ay matindi pong educational qualification at background yung dadaanan yan para maging qualified siya as an ambassador. Bakit? Kasi nire-represent po niya yung kanyang bansa. Tama? Yung mga na kay Kristo, ambassador po tayong lahat. Pero ang nire-represent po natin ay yung ating bansa. Ano yung bansa natin? Heavenly country. Do you realize that? Ganyan po tayo sa harapan ng Diyos. Very few people po na-realize yan ngayon. Ang lahat po ng pinag-uusapan natin sa Biblia ngayon ay nakatali po dun sa pangako ng Diyos kay Abraham. Last time po diniscuss natin, di ba? Kaya po marami pa rin po hindi nakakaunawa nitong Ministry of Reconciliation dahil po sa maling interpretasyon at maling unawa sa Biblia. Yan po yung ugat ng lahat. Kaya marami ring tao pong napapahamak, nadadaya ng mga relihiyon dahil po sa Biblia. One time kasi, nung isang araw, may nagtanong sa akin, tapos pinost yung pare na nagsasabing, ang interpretation daw ng Biblia, yung church, ang church daw ang interpreter. Wala kayong maintindihan kung hindi interpret ng pare ng Vatican. Lahat ng relihiyon ganyan naman Punta ka sa IANC, bawal nga magdala ng Bible sa kapilya kasi hindi mo rin maintindihan yan. Ang makakaintindi lang niya yung ministro kasi sila lang daw ang sugo. Pag naniwala ka doon, para ka na rin makikibuloy at di ba? Marami pong naloloko sa relihiyon kasi nga sa ignorance po at maling turo po ng Biblia at ginagamit yun para yung tao po ay abusuhin. Yan po yung nangyayari. Kaya sa atin po, sa ating pag-aaral, ang ating layunin ay maibigay po sa inyo yung kaalaman po ng laman ng Biblia kasi kaalinsabay po niyan yung ating paglago sa spiritual. At pag lumago ka sa spiritual, unang-una hindi ka na madadaya. At alam mo yung pinapaniwalaan mo. Secondly, susunod yung attitude, yung purpose at goal ng buhay ayon sa sinasabi ng katotohanan ng pinapaniwalaan mo. Tama po ba? Pag sinabi nating naniniwala tayo sa Diyos, anong pinaniwalaan natin sa Diyos? Yung sinabi ng mga leader? O yung sinabi ng Biblia? Second question, binasa mo na ba yung Biblia? Pag hindi pa, wala ka pa pinapaniwalaan. Baka yung pinapaniwalaan mo, narinig mo lang sa kung saan. Dangerous yun. Kaya pag ikaw ay mananampalataya, ibig sabihin, bago ka naniwala, meron ka munang narinig at pinag-aralan. Tayo po, hindi tayo kamukha ng hayop. Ang hayop, dahil ang espiritu galing sa lupa, wala namang reasoning yon. Instinct lang, di ba? Sumusunod sa nature. Pero yung tao po, dahil ang espiritu natin galing sa Diyos, kaalinsabay po yung mga faculties na nasa Diyos. Ang Diyos po, marunong magbasa. Ang Diyos po, sumusulat. Ang Diyos po ay nag-iisip. Ang Diyos po ay nagsasalita. Ang hayop po, hindi. Ang hayop, sounds lang.
Ang hayop, hindi nagsusulat, hindi nagbabasa, hindi rin nagsasalita. Sa atin lang po meron yan kasi ang espiritu po natin galing sa Diyos. So therefore, ang tao po, natural, maghahanap ka, magtatanong ka, magsasaliksik ka tungkol sa Diyos. Ama po ba? Ang mabuting balita, merong binigay na panggagalingan ng iyong kaalaman at pangunawa at pagkakilala sa Diyos upang ikaw ay lumago sa kaalaman, hindi lang ng panglupa, kundi mas malawak na bagay patungkol po sa kalangitan at mga bagay na walang katapusan. Di ba parang buhay yan, yung birthday natin dito kanina kay, ayokong tanongin yung edad kasi daw hindi mo daw dapat tinatanong ang edad ng mga babae, magagalit sila. Unethical daw yun. Ang birthday po palagi sabi ko, yung birthday natin parang patikim yan ng buhay. Kaya may katapusan. Doon sa mga mag-iisip, maghahanap ka ng buhay na walang hanggan. Yun. At masumpungan mo yung kay Kristo. Tama po ba? Dito mo makita yon. Ngayon, yung topic po natin is reconciliation. Pero pansinin niyo po yung Christianity. Ang mensahe bang naririnig natin sa mga pulpito ay reconciliation o condemnation? Kumisan, ako po'y hinahatulan ng ibang pastor na ako daw ay worldly. Kasi kumisan, kumakanta po ako ng pambidyoke. Meron pa sa Bible yun na worldly yung kumanta? Wala. Ang worldly, yung pag-away-away sa loob ng church. Ang worldly or carnality, yung nananatiling pag-iinggit-inggitan sa loob ng church. Ang carnality, yung masyadong pagkatakaw sa salapi ng mga pastor na ginagawang hanap buhay yung mga miyembro. Yun po yung carnality. Ang worldly, wala ka na itupag, kundi patawanin lang ng patawanin yung mga member para hututan mo ng maraming pera. Yun ang worldly. Tama po ba? Yun po yung nasa Biblia. Arina't carnal lang sabi niya. Yun po yung sinabi, merong envy, merong strife, etc. Nandun po lahat yun. Ang problema po natin, tinan nyo, higit dyan, sumasabay po yan sa mga nakagisna nating Christianity at kaakibat po yan yung treatment ng mundo po sa bansang Israel. Bakit po? Tinan nyo. Ang ating po makikita, kung mapapansin nyo po, marami po tayong kinikilalang mga leader po ng religion. Okay? Kilala niyo po ba si Jerry Falwell? Yung anak niya, si Franklin Graham. Recently po, aking pinapakinggan yung sa YouTube. Kaya ako nabanggit po yung Israel kanina dahil hindi po natin alam na condition po ang isipan ng maraming Kristiyano na yung pong present Israel ay siyang ay kagagawan daw ng Diyos kung bakit ang modern Israel ay naririyan. Yan daw ang fulfillment ng promise ng Diyos sa Bible. Alright? Ang problema po, taliwas sapagkat yung pagkatatagpo ng Israel, kasi ang pag sinabi mo, especially Jerusalem, yung pong salitang Jerusalem, ibig sabihin, teaching of peace. Parang Islam, sabi nila, peace daw. Jerusalem means teaching of peace. Alright? Ang problema, meron bang teaching ng peace sa Jerusalem ngayon? Wala po. Ang sabi ni Franklin Graham, yung anak po ni Billy Graham, sabi niya, Islam is a threat to our very life. I'm calling for a halt to all immigration of Muslims to this country if they come from a country that has Islamic fundamentalist terrorist cells. Galit na galit po sa mga Muslim, sa Islam. Kung ikaw ay mananampalataya, ganun ba yung attitude mo? Hindi yung reconciliation. You are treating them as what? Enemies. O, taliwas po. Ito po, leader po ito ng so-called Christendom. Ano pa sabi niya? The Arabs will not be happy until every Jew is dead. They hate the state of Israel.
They all hate the Jews. God gave the land to the Jews. The Arabs will never accept that. Ito po yon. Ito po ay supposed to be leader ng isang great body ng Christendom. Pero, pag ginamit na po ang Diyos at kinot po yung Israel sa Bible, abay, teka muna. Sino nagsabi sa iyo na yung mga Hudyo ngayon, ang present Hudyo ngayon na nasa Israel, ang Hudyo? Sino magde-define? Hindi siya. Dapat yung Bible dapat. Malaki pong kaiba. Merong malaking problema at kaibahan po yan. Lahat po ng makita natin ng mga leader po ng US, dahil ang US naman po predominantly Christian yan, ang problema po, sila ay indoctrinated na yung Israel daw ang fulfillment ng prophecy ng Diyos regarding Israel. Kaya sa thinking nila, lahat ng kalaban ng Israel, dapat patayin nila sa digmaan. Ang isip po ng mga leader na yan, Armageddon. Si Putin, kung narinig nyo, Armageddon. Nang maging president si Carter, tapos si Reagan, tapos si Bush, yung amang Bush, tapos si Obama, tapos si Trump. Even today, ang policy po nila is to keep safe yung Israel. So lahat ng kalaban ng Israel, talaga lalaban. Ngayon, Iran ang kalaban, di ba? Pero teka muna, pag binalik yung history, makita nyo po, hindi yun ang biblical prophecy na Israel ng Diyos. Bakit po? Okay, umpisahan ko po dito. Last time, pinakita ko po sa inyo, yung batayan po ng lahat ng yan. Kasi they keep on claiming the promise of God ay na-fulfill kay Israel. Kaninong promise yon? Ito po yan sa Genesis 12. Tingnan niyo po maigi. Para makita po natin yung background, historical background, at makita niyo po, karamihan ng Kristiyano na nagsasabing, bless Israel, let us pray for Israel, hindi po yun ang Israel ng Bible today. Now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country, and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will shew thee. Okay, ito po yung promise. The promise na sinasabi na ibigin ng Diyos po kay Abraham. Okay? Ito pong promise na ito po yung buong laman ng Bible. At ito po yung nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay natin today. Okay, tinan niyo maigi. Ano ba yung promise ng Diyos kay Abraham? Number one, makita niyo po sa Genesis 12:1 is a portion of a land. Yung land po ay tinawag din dyan na country. Alright? Number one po, promise kay Abraham ay a land. Alright. Yung land na yan ay pertaining ang fulfillment kanino? Verse 2 po. And I will make of thee a what? A great nation. Alright? And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. In thee shall all families of the earth be blessed. So merong blessing. Kaya lang, may kaakibat po yan na curse. Sa understanding po ng promise ng Diyos kay Abraham, meron pong dalawang nature yan. One is, yun pong heavenly, and the second one is yun pong earthly. Throughout the Bible po, makita nyo po, pag na-recognize natin ang promise ng Diyos kay Abraham, dalawang nature. One is heavenly, and one is earthly, kasi meron din pong dalawang uri ng seed o lahi. Yung heavenly po, tinawag na lahi as stars in heaven. Yung earthly po ay lahi na tinawag na sinabing as dust of the earth. Ano ibig sabihin? Yung lahi ni Abraham, may tinutukoy na lahi na panglangit, at yung mga lahi po na naroon ay recognized as stars, kasi nga stars po ay nasaan? Nasa langit. Meron namang earthly na ang taguri naman ay as dust, lupa. Ibig sabihin, tagalupa. Tama? So dalawa po yan. Yun pong unang recipient
ng una po na pangako, ito po yung pertaining po sa earthly promise. And of course, lahat po yan ay pertaining sa physical and pertaining sa dust. Right? Sino yung dust na yan? Ito po yung biological, ethnic, physical na lahi. Yung 12 tribes mula sa lahi ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Yung lahi na yan ng bansang Israel. So pinangako ng Diyos yan, bibigyan sa Abraham ng portion of land, ng isang bansa, at nasa kanya yung blessing. Right? Anong portion of land po yung ating makikita na binigyan ng Diyos kay Abraham? Balikan po natin, Genesis 12, sa verse 4 po, tinan nyo. Alright, so Abram departed, umalis si Abraham, as the Lord had spoken unto him, and Lot went with, sumama si Lot, at si Abram po noon ay 75 years old, at lumabas mula sa Haran, verse 5. So siya nagpunta, yon. And Abram took Sarah his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, all the souls. Pansinin niyo po yung salitang souls. Ang souls po dyan, mga tao. Living souls. Hindi po yan, kasi pag yan po in-interpret mo, kamukha na interpretation ng tinatawag na trichotomy, multo yung mga yan. Kasi kasama niyo mga kaluluwa eh. Hindi. Ang sinabing souls po, lengguwahe ng King James yan, yung tao mismo. I am a living soul na merong body at merong spirit kaya buhay. Pag humiwala yung aking espiritu, dead soul ka na. Ililibing yung soul sa libingan. Yan po yung makilala sa King James. Ano sabi yan? And they went forth to go into the land of what? Yon. Land of Canaan. So merong portion of land defined as, yan, Canaan. So meron pong kalupaan, isang territory na tinawag na Land of Canaan. Anong nangyari? And into the land of Canaan, they came. So si Abram po at yung kanya kasama, nakarating na doon. Nakita na nila yung promised land. At yung promised land nga ay yung land of Canaan. And they came, sabi niya, verse 6. And Abram passed through the land unto the place of Shechem, unto the plain of Moreh, and the Canaanite was then in the land. All right. Doon sa kalupaan na yun, kaya tinawag na land of Canaan, kasi ang nakatira doon ay yung mga lahi ni Canaan. Sino ba si Canaan? Si Canaan po, siya'y anak ni Ham. Kung mabalikan niyo po yung Genesis 9, yung tatlo anak ni Noah, Ham, Shem, and Japheth. Right? At si Ham, siya po yung lahi, doon nagmula si Canaan. At yung mga lahi ni Canaan ay tumira dito sa lupaing ito. Sila'y nakatira dyan. Kaya tinawag Canaanite. Right? Verse 7. And the Lord appeared unto Abram. Tinan niyo yung Diyos po nagpapakita talaga. Okay? In the form of man or ang tinawag na angel appearance. And said, unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. So sabi ng Diyos, yung lupa na ito, ibibigay ko sa yung lahi, ang sabi niya, thy seed. Next verse 8. And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west and Ai on the east. And there he builded an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. So nag-worship si Abraham sa place. Verse 9. And Abram journeyed going on still toward the south. So naglakbay siya within that land. Verse 10. And there was a famine in the land, and Abram went down to Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. So nagkaroon ng famine, so umalis si Abraham. So si Abram po, nakarating na sa land of promise. Ang problem po, ba't hindi na natili ang sabi nagkaroon ng famine? Well, kung may famine, hindi ba pwedeng solusyonan ng Diyos yun? Right? So sa Abram po, nakita na yung promised land. Yung pinangako ng Diyos, nakita na niya. Pero bagamat sinabing may famine doon, umalis pa siya. Okay? At ba't hindi siya nanatili doon? Ang real
ang real reason po kung bakit hindi umalis si Abraham po, nireveal po yan sa New Testament. Dito po tayo sa Hebrews 11 po. Ayun po, sa verse 8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. So ito po yung Genesis 12. Pinangako ng Diyos ang lupa, pumunta si Abraham, kahit hindi niya alam kung saan ang lugar, pero natagpuan niya. Verse 9. By faith, he sojourned in the land of promise. Ano ibig sabihin? Bakit pumunta si Abraham doon sa land? Dahil sa pananampalataya, naniwala sa sinabi ng Diyos, kaya siya gumawa. Sa pananampalataya, siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako. Okay? Nagaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama ni Isaac. Yung pong salitang nagaya sa hindi niya sariling lupa, yung salitang sojourn. Bagamat naroon na sa lupang pangako, pero sa isip niya, hindi pa yun ang lupang para sa kanya. Okay? Kasama niya si Isaac, si Jacob, tagapagmana ng pangako na yon, pero pansinin niyo, nagtayo ba sila ng building? Tirahan? Anong tinayo niya? Tolda. Ano yung tolda? Tent. Pag sinabing tent, pag ikaw ay gagawa ng bahay sa iyong sariling lupa, tent ba yung itatayo mo o building? Building na kasi sa iyo na yung lupa eh. Pero dito, tolda. So sa isip ni Abraham, hindi pa ito yung lupang kanyang hinahanap. Tuloy natin, verse 10. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. So meron pang ibang lupa na hinahanap si Abraham, hindi pa yung lupa na kanyang nakita. Bagamat sinabi ng Diyos, ito na yung pinangakong lupa, pero sa isip niya, hindi pa ito. May hinahanap pa siyang iba. Ay ano yun? Sa 12, okay. Kaya naman sumibol sa isa, sa kanya na tila patay na ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa kaharian, karamihan, at di mabilang nagaya ng mga buhangin nasa tabi ng dagat. Ito po yung lahi ni Abraham, dalawa. Hinalintulad sa bituin sa langit at hinalintulad sa buhanging nasa dagat. Therefore, sprang there even of one of him as good as dead. Kasi nga po, diyan yung panahon na si Sarah tumatawa. Kasi sabi ng Diyos, Sarah, magkakaanak ka. Hindi na naniniwala. Ba't tumatawa ka? Nangyari, kahit siya po yung matanda na si Abraham at si Sarah, nagkaanak. Through Isaac. At ang lahi, hindi lang isa, dumami at sinabing, kasing dami ng between, yung po yung heavenly seeds, at yung sons po yung earthly seed ng physical nation. Alright? Verse 13. These all died in faith, not having received the promises. Namatay po lahat yan. Na hindi natanggap ang pangako. Napunta ba sila sa langit? Hindi po. Nasa lupa sila. Ang magdadala sila sa langit ay yung Kristong paparating pa lang. But having seen them afar off, were persuaded, confessed that they were what? At kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Yon. Sa kanyang pag-iisip, hindi yung lupa ang kanyang tirahan, kundi yung langit. Kaya dito sa lupa, naglalakbay lang siya. Nakuha po natin. 14. Yan. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. O nasa lupa na sila pero may hinahanap pang ibang lupa. Kaya sinasabi, maglalakbay lang sila sa lupa na ito kasi meron silang lupang hinahanap na iba. 15. At katotohanan kung kanilang naalala yung lupaing kanilang pinanggalingan, yung pong Egypt yan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. 16. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatid bagay ang saan? Langit. Kaya't hindi sila ikinakahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanilang pinaghahanda sila ng isang bayan. But now desire a better what? Country o lupa. Tama? That is unheavenly,
Wherefore, God is not ashamed to be called their God. Mahalaga po yung aking pinapakita, yung country, ibig sabihin lupa, land. Okay. Mamaya makita po natin yung halaga niyan. Okay. So, dito po sa ating nabasa kay Abraham, meron po siyang dalawang tinitingnan. Yung makalupa, the earthly land, country, pero merong heavenly land or heavenly country. Bagamat narito na siya, umalis pa siya, kasi ang hinahanap niya yung makalangit na lupa. Ngayon, mahalaga po yan sa pag-aral. Now, little bit of history nakita natin, ang country na ito, ang promise yung land which is the land of Canaan. Natupad naman yung pangako, a nation, anong nation ito? Yung nation Israel. Last time, diniscuss po natin yung lahi ni Jacob, yung 12 sons. At nakarating ba sila sa land? Yes. Di ba? Narating nila yung lupa, pangako ng Diyos, natupad yun. Balikan natin Joshua 21. Joshua 21 verse 43. Ito po yung hindi naunawa ng marami, itong Joshua 21:43 hanggang 45 ng mga nagsasabing mga mananampalataya, mga kapatid natin sa Panginoon. Kaya lang po, mas pinili lang maniwala sa sinasabi lang ng teacher at yung teacher naniwala lang sinasabi nung dispensational system. At sa gayoy, ibinigay ng Panginoon sa Israel ang buong lupain na kanyang isinumpa na ibibigay sa kanilang mga magulang at kanilang inari at tumahan doon. O tumira na sila doon. Ito yung panahon po again ng 40 years in the wilderness. Tapos ang nakapasok dito si Joshua at saka si Caleb at saka yung mga pinanganak dito. Yung lahat ng galing sa Egypt namatay lahat yon. Yung pinanganak sa panahon ito, sila yung kasamang pumasok sa land of Canaan. Right? At sa panahon na po na yan, dito po nag-umpisa yung mababasa natin sa Bible ng mga Judges. Tapos sumunod yung hari, si Saul. Tapos si David. Tapos si Solomon. Tapos na-divide yung kingdom over sa 2 at saka 10 tribes. Divided sila. Ngayon po, pansinin nyo. Ano sabi ng 44? At binigyan sila ng kapahingahan ng Panginoon sa palibot ayon sa lahat ng kanyang isinumpa sa kanilang mga magulang, at walang tumayong isang lalaki sa lahat ng kanilang mga kaaway sa harap nila. Ibinigay ng Panginoon ng lahat ng kanilang mga kaaway sa kanilang kamay. Ibig sabihin, walang naging kaaway na ibang nasyon, walang gera. Right? Kasi iningatan sila ng Diyos. 45. Walang nagkulang na isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon sa sangbahayan ng Israel. Lahat ay nangyari. So lahat ng pinangako ng Diyos kay Abraham patungkol dito sa physical land, physical nation at blessing po, natupad. At natupad yan dito. Kung titingnan nyo po yung date niyan, estimate po yung mga around dito po, maybe mga around 800 hanggang 500 BC. Yan po yung period na tumira pong Israel sa lugar na ito. Alright? Ngayon, ang problema po, merong kondisyon yan. Ang kondisyon dyan ay kung sila ay mananatili na sila ay magtitiwala, maglilingkod sa Diyos, anong sinabi ng Bible? Tingnan sa Deuteronomy 29. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa lupaing ito, itong lupaing ito, upang dalin sa kanya ang buong sumpa ng nasusulat sa aklat na ito. Meron ng sumpa. Ano yon? Anong gagawin sa kanila? Kasi nakasulat po dyan, mahabang babasahin, pag kayo ay sumamba sa Diyos-Diyosan, pag kayo ay gumawa ng ginagawa ng kamukha ng mga taga-Kanaan, ang mangyayari sa inyo, 28. At sila'y binunot ng Panginoon sa kanilang lupain. Anong binunot? Inalis. Sa kagalitan at sa pag-iinit at sa malaking pagkagalit at sila'y itinaboy sa ibang lupain gaya sa araw na ito. Ano ibig sabihin nun? History, anong nangyari? Bago pa po sila pumasok dyan, tandaan natin, yung nation po ng Israel, naging bansa, kinausap sila ng Diyos. Di po ba?
Pag nabasa natin Exodus, makita natin po doon sa Sinai, binigyan sila ng kondisyon ng Diyos. Pagpapalain ko kayo, bibigyan ko kayo ng lupain, ng bansa at pagpapala, pero dapat tuparin niyo yung aking sasabihin. Pag hindi niyo ginawa yan, may mangyayari, aalisin ko kayo dyan. Yun po yung nakalagay doon. Tapos, inulit po yun sa Deuteronomy. Kaya pag sabing Deuteronomy, parang renewal of the covenant. Dahil nga, wala na yung unang kausap niya, namatay na lahat, ang natira si Joshua at Caleb at yung mga bago, kinausap ulit. Yan na naman. Inulit yun. Kung ating nabasa kanina, sa Leviticus 18:25, huwag kayong magpakarumi sa alinmang sa mga bagay na ito sapagkat lahat ng ito ay nangadumhian ng mga bansang aking palayasin sa harap ninyo. Kasi yung pong kasalanan ginawa nila doon. Kung ginawa, ano mangyayari? 25. At nadumhan ang alin? Lupain. Na-defile po yung lupain na ito. Kaya't aking dinadalaw ang kasamaang iyan diyan. At ang lupain din ang nagluluwa sa mga tumatahan dyan. Ano ibig sabihin nagluluwa? And the land is defiled. Therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomiteth out her inhabitants. Anong ibig sabihin? Sa salitang street ng Tagalog, sinuka. Niluwa, isinuka. Pag sinuka, inalis. Yun po yung kondisyon sa kanila na ibinigay. Anong nangyari? Judges, ang hari nila ang Diyos, pero sabi nila, hindi, mas magandang hari namin tao. Sabi ng Diyos kay Joshua, akong nireject nila, so bigyan natin si Saul. Winarningan sila, tawon kay Saul, pero matigas ang ulo talaga ng tao. Binigay. Sumunod si David. A man after God's heart. Sumunod si Solomon. Doon po sa sinabi na kaninang Leviticus at Deuteronomy na iluluwa sila, kasama po yung pag-aalay kay Moloch. Ginawa. Ano nangyari? Humina na yung kingdom, nahati na yung kingdom. Nag-away na sila mismo sa loob. Alam mo nyo, walang makaka-destroy from the outside po ng nation na yan. Madi-destroy lang yan from the inside dahil sa kagagawan nila. Nag-away po sila, nagpapatayan sila. What happened? Nawala yung power, lumabas yung Assyrian Empire. Yung Assyrian Empire, lumabas po yung Assyria. Unang pinasok po yung 10 tribes, yun pong Samaria. Pinasok ang Samaria, inalis sila. Isinuka sila palabas. Inalis po sila sa land. Nag-scattered sila. Sumunod po yung dalawang natirang tribo, si Judah at Benjamin. Pagdating ng 500 BC something, sumunod po yung Babylonian Empire. Yung Babylonian, Nebuchadnezzar. Winasak po talaga ito. Dito po isinulat yung Isaiah, Jeremiah, tsaka yung Ezekiel. Sa panahon po, nahati ng kingdom, yung prophecy, mawawasak yung lupain, susunugin yan, parang Gehenna, sabi, etc., etc., at naganap yan pagdating po ng mga 540 BC nang dumating po yung Babylonian Empire, nawala sila sa land. Ito po yung days ng captivity. Sila po ay dinala, itong dalawang tribo dinala sa Babylon. Meron pa bang nation ni Israel? Wala na. Natupad po yung prophecy ni Hosea. Hosea chapter 1. Kaya po, pag-aral po ng Biblia, ma-amaze ka na totoo yung nakasulat dito at consistent kasi yung kasaysayan po nangyari talaga. Sabi niya, and the Lord said unto him, call his name Jezreel for a little while, and I will avenge the blood of Jezreel upon Jehu, and will cause to cease the what? The kingdom to the house of Israel. Nawala na po yung kingdom nila. Pumasok ang Assyrian Empire, pumasok ang Babylonian Empire, nasa ng kingdom. Wala na. We have lost the crown, sabi na Lamentation. Next verse, 5. It shall come to pass that I will break the bow of Israel, verse 6. And she conceived again and bare a daughter, and God said unto him, call her name Lo-ruhamah, for I will no more have mercy upon the house of Israel
but I will utterly take them away. Ano yung house of Israel? Nation of Israel. Ano sinabi? Mawala na sila. Meron pa bang nation? Nawala na. Next verse. 7. But I will have mercy upon the house of Judah and will save them by the Lord God and will not save them by bow nor by... Ang mercy po na natili kanino? Kay Judah. Judah. Bakit? Kasi doon magmumula yung Kristo, yung Messiah. Next verse, 8. Pero, and now when she had weaned Lo-Ruhamah, she conceived and bare a son, verse 9. Then said God, call his name Lo-Ami. Ano ibig sabihin ng Lo-Ami? For ye are not my people and I will not be your God. Wala na. Kung dati-dati sila yung people of God, pero ngayon, because of their disobedience, yung kanilang violation ng covenant, nawala na sila, nawala yung kingdom, nawala yung nation, and they're not the people of God anymore. So, at the time of the captivity, what happened? Nung nawala po yung Babylonian Empire, dumating po yung time ni Cyrus, yung Persian Empire, the Medo-Persian Empire. Pagdating niya, nawala na yung Babylonian Empire, ano nangyari? Pinalaya na yung mga captives. Alright? Anong sabi? Isaiah 45 po, tinan nyo. Tinan nyo po si Cyrus, isang Persian king, tinawag siyang pastor. Yan na nagsasabi tungkol kay Ciro, siya'y aking pastor. Sino yan? Si Cyrus, yung hari po ng Persian Empire na pumalit sa Babylon. Anong gagawin? Na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem. Siya'y matatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. So sa panahon ni Cyrus, itatayo yung temple. Uli. Alright? Tuloy natin. Isaiah 45, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis. Ano yung pinahiran ng langis? In other word, ano ibig sabihin po nun? Christ. Anointed. Kristo. Sino? Kay Ciro si Cyrus. Tinawag siyang anointed. Na kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya at mga pintuang bayan na hindi masasarhan. So, ibig sabihin, ito pong si Cyrus, siya po ang ginamit ng Diyos upang mawasak ang Babylonian Empire at palayain po yung mga Hudyong narito. So, mula po sa panahon na yon, naglakbay po sila papuntang yun na pong land. Yung pangako na sila yung muling ibabalik sa promised land. Alright? Ito yung time po ng ng tinatawag na resurrection. Resurrection po ng nation Israel. Ito na po yun. Di ba tinayo uli yung temple? Yung second temple, tinayo uli dito. Yung temple na pinuntahan ni Jesus Christ, ito yon. Ngayon, ang problema po dyan, ang hindi naintindihan ng marami, mula po na mawala sila dito, wala na yung nation, wala na yung land sa kanila, and they're not the people of God anymore. Bagamat nakapasok po dito yung mga Hudyo, nasa land sila, pero may dalawang part yan as we have studied, di ba? Kamukha ng mababasa po natin sa Ezekiel 37 na merong form ng nation pero wala pang buhay, wala pang life. Tingnan niyo Ezekiel 37 verse 5. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Hindi po literal na buto yan. Yan ay symbol po ng bansang Israel. Narito aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo mga bubuhay. So 6 tayo, 6. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat. Yan po yung formation ng nation. Kamukha kay Adam, nung pinormang tao si Adan, buhay na ba? Wala pa, katawan pa lang. Kailan nagkabuhay si Adan? Nung hiningahan ng Diyos. The same thing sa nation po, at lalagyan ko kayo ng hininga
at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Alright? So, na-form po yung nation. Alam niyo po, nung na-form ang nation na yan, nung nabuo na po yung temple, tingnan niyo po yung kanilang reaction po ng bansang ito. Ang tinatag na resurrection po dyan ay resurrection ng bansa. Kasi yung bansa po yung nawala eh. The resurrection ng nation Israel. Nung sila ay nakabalik sa land, kasi nabuo po uli yung land ng Jerusalem at yung temple, nabuhay muli yung bansa na yan. Nehemiah chapter 8. Ito po yung kanilang first gathering. Sabi yan, at ang buong bayan ay nagpipisa na parang isang lalaki sa luwal na dako na nasa harap ng pinto ang bayan ng tubig. At sila'y nangagsalita kay Ezra na kalihim na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moses na inutos ng Panginoon sa Israel. Tandaan po natin, mula po nang nawala yung kingdom, yung nation at sa kanilang estado, wala po yung aklat na yan. Walang nagtuturo, walang nagpapahayag kasi captive sila. Pagbalik po sa land, eto na, pinakuha yung aklat. Anong sinabi sa verse 2? At dinala ni Ezra na saserdote ang aklat na kautusan sa harap ng kapisanan, ang lahat ng mga lalaki at mga babae at lahat ng makadidinig na may kaalaman ng unang araw na ikapitong buwan. Hindi lang po makarinig, ngunit may kaalaman ang sabi niya, unawa. Verse 3. Anong ginawa? At binasa niya roon sa harap ng luwal na dako na nasa harap ng pintuong bayan ng tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat. Pambihirang pagbabasa po yun, mula madaling araw hanggang katanghaliang tapat. Binabasa lang po sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng makakaalam. Inuulit po yun at ng mga pakinig ng buong bayan na nakikinig sa atlak ng kautusan. At binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan sapagkat siya'y nasa mataas sa buong bayan at ng kanyang buksan ng buong bayan ay tumayo bilang paggalang sa aklat. Okay? Verse 6. Pansinin niyo po ito. At si Ezra ay pumuri sa Panginoon na dakilang Diyos at ang buong bayan ay sumagot, siya nawa na may pagtaas ang kanilang mga kamay at kanila iniyukod ang kanilang mga ulo at nagsisamba sa Panginoon ng kanilang mga mukhay nakatungo sa lupa. Ramdam na ramdam po nila yan kasi nga naman ang kanilang naranasan dito, di ba? Nawala lahat sa kanila. Kaya nung naibalik sila sa kalupaan, masaya sila para silang nabuhay uli. Next verse, 7. So mga pangalan po yan at sa huling talata ay nangagpakilala sa bayan ng kautusan at ang bayan ay nakatayo sa kanilang dako. Verse 8. So they read in the book or in the law of God distinctly. Ano yung distinctly? Ninanamnam po yung bawat salita ng mga nakikinig and gave the sense and cause them to understand the reading. Pinapahayag po, pinapaliwanag nung bumabasa. Next verse, 9. Nehemiah, the priest, etc. Okay? Pansinin niyo lang talata. This day is holy unto the Lord your God, mourn not nor weep, for all the people wept when they heard the words of the law. Umiyak po yung buong bansa nung marinig po yung mga salita ng kautusan. Bakit? Kasi ito po yung salita na hindi nila pinansin. Ito yung salita na binaliwala nila, kaya nangyari ito Mabuti na lang, binigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Next verse, 10. And he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them, for whom nothing is prepared. For this day is holy unto the Lord, neither be ye sorry, for the joy of the Lord is your strength. Alright, so, ito po yung time na yon, na ibalik sila, na-resurrect po yung land of Israel. Kaya lang, dalawang bahagi yan. Ito yung, makita niyo yung red formation po yan, ito po yung sumisimbolo sa mga unbelieving crowd. Dumating yung cross, dumating yung magbibigay ng life, which is Jesus Christ. What happened? Meron ng mga believers, right?
meron ng mga believers. Di ba ang Hudyo nahati sa dalawa? The unbelieving Jews tsaka believing Jews nang dumating sino? Yung Kristo. Right? Kaya pagdating ng Acts 2, dumating Holy Ghost. So that's the time na receiving Spirit. Kaya ano sabi ni Peter? Acts chapter 2, verse 16 po. But this is that which was spoken by the prophet Joel. Ito na yung sinasabi ni Propeta Joel. Ito na yung katuparan ng pangako na sinabi ni Joel. Ano yun? Verse 17. It shall come to pass in the last day, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Lahat po ng yan, sinasabi, fulfilled na. So, sa panahon po nito, natupad na lahat yan. Okay? Ngayon, ang sabi po kasi ng mga dating pinaniwalaan ko rin, dahil yun ang naituro lang kaya dapat po nagpapatuloy sa pag-aaral. Ang turo kasi po ng mga traditional Christian, lahat daw po ng Israel maliligtas. Nakasulat nga naman, Romans 11 po, tinan nyo. Ito po yung pinangahawakan ng mga futurists. Pag sinabi futurist, sinasabi, ito daw modern Israel ang katuparan. Right? Pero malaking tanong, ligtas ba yung Israel ngayon? Mananampalataya ba sila ng Panginoon? And so all Israel shall be saved, as it reason, there come out of Zion the deliverer, etc. So ibig sabihin, lahat daw ng Israel maliligtas. So ang thinking nila, literal, lahat ng sinasabing taga-Israel, maliligtas. Pero kinulang sa pagbabasa. Bakit? Sino yung all Israel? Tingnan nyo, Romans 9. Not as though the word of God that taken an effect, for they are not all Israel which are of Israel. Datapat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala. Sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Ibig sabihin, hindi lahat ng tinatawag na Israel ay Israel. So ano ibig sabihin? Merong true at false Israel. Pero they belong to one nation. They belong to one seed of Abraham na lahi ni Abraham. Pero hindi lahat yun ay kinakount bilang tunay na Israel. Sino lang yung tunay na Israel? Tuloy natin. Balik tayo sa Romans. At si Isaiah sumisigaw tungkol sa Israel, kung ang bilang man ng mga anak na Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas sa English. Isaiah also cried concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Ano ibig sabihin? Sa buong kabuuan ng Israel na merong totoong Israel at merong false Israel, yung totoo lang at yung tinawag na remnant ang siyang maliligtas. Sino yung remnant? Yung mga nanampalataya, di ba? Yung mga believing Israel. Yung mga naniwala sa gospel. Romans 11 verse 5, eto sila. Even so, at this present time, nung sinusulat po ni Pablo, also there is a remnant according to the election of grace. Sila po yung mga sinabing nanampalataya. Verse 6, kaya sinabi yung 6, and if by grace, then is it no more of works? Otherwise, grace is no more grace, but if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Hiniwala yung work sa grace sapagkat itong mga ito'y nanampalataya lamang sa ating Panginoon. So, yung kalupaan po ditong tinutukoy, nakita natin na wala na yon. Pero sila ay naibalik dito sa lupa ng Jerusalem. Kaya lang, may pangyayari dito, dumating yung alin? Dumating yung Kristo. Diba? Dumating yung Kristo. Yung Kristo naman po, ang nagdala ng alin? Nung makalangit na pangako. Ano ibig sabihin? Itong pangako ng land, ng nation ng blessing, nagkaroon ng bagong interpretasyon.
Ganon din po yung mga apostol, dahil sa kasama nila po yung Panginoon sa Kristo, nagkaroon sila ng bagong interpretasyon at unawa tungkol dito sa physical land, physical nation at physical blessing. Yung land ngayon na tinutukoy dito, hindi na yung physical land Israel, kundi yung sinabi nino do sa Hebrews 11 na heavenly country, yung hinahanap ni Abraham. Tama? Kaya naman, pagdating po sa mga mananampalataya dito, maliwanag sa kanila yon. Na yung land na tinutukoy ay heavenly country, kung kaya, yung sinasabing inheritance po nila, pansinin niyo po, yung inheritance na tinutukoy na dito, ayun na pong patungkol sa pangako ng Diyos. Ito na ngayon ang unawa ng mga apostol. 1 Peter chapter 1, magbula po do sa verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again. Sino yung nagkaroon ng begotten us again? Ito po yung na-born again. Yung isinilang sa Espiritu. Sila yung tumanggap ng Spirit. Doon sa Acts chapter 2 na tinutukoy kanina. Yung pagdating ng Spirit sa kanila, pinanganak sila sa Espiritu. At ito yon. Unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4. Ito na inheritance nila ngayon. To an inheritance, incorruptible, undefiled, faded not away, reserved saan? In heaven na hinahanap nila. In heaven na yung kanilang inheritance, yung panangako sa kanila, kalangitan na. Verse 5. Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Kailan na-reveal yun? 70 AD. Nung nawasak na lahat ng physical manifestation ng nation, ng Jerusalem, ng temple. Nawala na lahat yung physical manifestation ng physical blessings. Right? So, ano ibig sabihin? Yung pong believers dito ngayon, sa time na ito, sila na yung merong tinanggap na land. Anong land? Earthly? Hindi. Heavenly. Kaya yung land ng Israel, hindi na yan. Forfeited na yan. Kasi yung Kristo ang dala niya is heavenly blessings. Yung nation Israel po, yung biological ethnic Israel, wala na rin yun. Tinan yung Matthew 21. Pansinin po maigi ito mga kapatid kasi alam po ninyo, bakit ko pinapakita ito? Kasi I realize, kung itong Israel ngayon sa Middle East, hindi nagpunta dyan, walang gulo. Walang gulo. Kasi mananatili doon yung original settler, yung mga Palestinian eh. Walang gera. Ama, kaya lang may gera ngayon kasi biglang dumating ito. Hindi po talaga Israel yan. Alam niyo kung sino nagdala dyan? Inamin niyo ni Rothschild. Kailan si Rothschild? The most influential banker. Siya nag-finance ng gera between Napoleon and Britain. Nagpipinas ng gera. Siyang sinulatan ni Balfour before na ibigay yung statehood ng Israel ng parliament ng London. At inamin niya, our family created this nation, Israel. Bakit? Kailangan may bansa siya because of influence, pera, etc. Kung wala pong Israel noong 1948 na nagpunta doon, walang gulo. At itong mga Kristiyano ngayon, wala sa isip na yung digmaan. Ang isip ng mga Kristiyano, digmaan eh. Patayin lahat ng kalaban doon eh. Malaki epekto yun. Malaki po. Sabi niya, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang tao na puno ng sambayan at nagtanim na isang ubasan at binakuran niya ang mga buhay na punong kahoy sa palibot at humukay roon na isang pisaan ng ubas at nagtayo na isang bantayan at pinagkatiwala sa mga magsasaka at napasa ibang lupain. Yung Diyos po nagtanim. Yung Israel po pinagtiwala ang magbungkal, etc. At 34, next verse. At nang malapit ng panahon ng pamumunga ay sinugo ng kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang tanggapin ang kanyang bunga. Nagsugo ng mga propeta. Ang Diyos, anong ginawa? 35.
At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at hinampas nilang isa at ang isa'y pinatay at isa'y binato. Anong ginawa nung pinagtiwalaan sa isinugo ng Panginoon ng propeta? Pinatay nila yung mga propeta. Next verse, 36. Muling sinugo niyang ibang mga alipin na mahigit pa sa nangauna at ginawa rin sa kanila ang gayon din para. Lahat ng propetang isinugo ng Diyos sa Israel, pinatay nila lahat. 37. Datapot pagkatapos sa isinugo niya sa kanilang kanyang anak na lalaki. Sino yun? The Lord Jesus Christ. Na nagsasabi, igagalang nila ang aking anak. O dapat naman, di ba? 38. Datapot nang makita ng mga magsasakang anak ay napag-usapan sila, ito ang tagapagmana, hali kayo sa ating patayin at kunin natin ang kanyang mana. Kilala nila? Kilala nila. Sino yung nagsasabi niyan? Yung mga pinuno ng religious hierarchy. Kasi pag kanina inacknowledge si Jesus Christ, mawawala sila sa pwesto. Di ba nung pumasok si Jesus Christ doon sa Jerusalem, anong ginawa ng mga tao? Yun po yung palaspas eh. Di ba? Naglagay ng mga olive leaves sa daan at winelcome. Oh, thou King of David, Hosanna, pinagpala, kinilala nila yung King. Yung mga tao, sino yung hindi kumilala? Yung nasa pwesto, high priest, chief priest, Pharisees and scribe, kasi mawawala sila sa posisyon. Intentionally, pinatay talaga nila. Next verse, 39. At sa hinawakan nila at tinaboy siya sa ubasan at pinatay siya. Pinako sa Jerusalem. 40. Pagdating nga ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin sa mga magsasakang yun? Tanong. Pagdating daw ng Panginoon, anong gagawin sa mga magsasakang pumatay? 41. Sinabi nila sa kanya, pupuksaing walang awa ang mga tampalasang yaon at ibibigay ang ubasan sa mga ibang magsasaka na sa kanya'y mga bibigay ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. Sabi niya, pupuksain sila. 42. Sinabi sa kanila na Jesus, kailanman bagay hindi nyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil na nagtatayo ng gusali ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Sinong bato? Si Kristo. Nireject nila. Ano itatayo ni Kristo? Physical temple? No. The heavenly temple. Siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. 43. Ito po. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa inyo, yung Israel, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Wala na. Itong physical Israel dito po, wala na yan. Natapos na sila dyan, hindi na sila yung Israel ng Diyos. Ililipat sa isang bansa. Anong bansa ang paglilipatan? Unang Pedro 2.9 po. Tinan nyo. Datapot kayo isang lahing hirang, isang makahari ang pagkakaserdote. Look at this. Bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilasas na kaliwanagan. Itong apostate Israel, wala na. Pinalitan ito ngayon ng new nation. Ang body of Christ composed ng Jew at saka Gentile. Kailan sila nabuo? Dito po sa cross. Ephesians 2 po, 14, tinan nyo. Sapagat siya ang ating kapayapaan. Sino yung atin po? For He is our peace. Sino yung our? Yung Jew po at saka Gentile. Tinan nyo. Doon sa, gusto ko pakita nyo po 2:11. Itaas natin ng konti. Sino yung our peace? Wherefore, remember that ye being time past Gentiles, hindi taga-Israel, in the flesh are called uncircumcision, right? 12. Without Christ, wala po tayong Messiah. Alien tayo sa Commonwealth ng Israel. Hindi tayo kasama sa Covenant of Promise. Wala tayong pag-asa, wala tayong Diyos kasi ang Diyos nandula sa Israel. Anong ginawa? 13. But now, pero ngayon po, tayo, in Christ Jesus, sometimes kayo dating malayo, pero ngayon inilapit
sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya 14, sabi niya. Kaya ngayon, sabi niya, 14. So, dalawa, Hudyo at Gentile. For He is our peace. Sino yung our? Jew at saka Gentile. Bakit kailangan ng peace? Sa parehong dalawa. Eto. Who hath made both one. Pinag-isa na ngayon ng Hudyo at Gentile. And hath broken down the middle wall of partition between us. Ano yung pumapagitan sa Hudyo at sa Gentile na pinaghihiwalay? Ito po, sa 15. Yon. Abolish in His flesh the what? The enmity. Even the law of commandments contained in the ordinances for to make in Himself one to in one human so making peace. Anong inalis? Yung law of Moses. Kasi nga naman, pag nandun pa yung law of Moses, yung Gentile kumakain ng hito. Yung Israel, bawal ang hito. Yung Gentile kumakain ng baboy. Yung Israel, bawal ang baboy. Pag hindi mo inalis yan, hindi magsasamang kakain yan. Yun ang dahilan ba't nag-aaway sila. Inalis lahat yan. Alright? Kaya ngayon, iisa na sila. Kaya sabi, sila ngayon ay one human. Ito yon, dito nangyari sa cross. Verse 16, that He might reconcile both Jew and Gentile in one body by the what? By the cross, having slain the enmity, the law of commandments. So, meron ka ngayong new nation composed ng Jew at saka Gentile na tinawag na Tinan nyo, 1 Peter 2:9, balik natin. Ye are a what? Chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. So, meron bang holy nation? Ito, yes. Ito, yung physical Israel, wala na yan. Wala ring physical land. Bakit nagpapakilala sila ngayon nandyan? Alam nyo, merong nagsaliksik niyan, hinanap niya yung 12 tribes. Talagang pinuntahan niyo iba't ibang bansa, hinahanap yung 12 tribes, walang nakita. Wala na. Wala na po yung 12 tribes sa physical. Kaya yung nasa Israel ngayon, mga Ashkenazi Jew at saka yung mga Sephardites, sabi niya, hindi na po talaga lahi ng physical Abraham yan. Ibang mga lahi na yan. Anong nangyayari po ngayon? Ang Hudyo po ngayon, hindi na yung physical. Sino na Hudyo? Romans 2:28. Sapagat sa hindi Hudyo, kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli ang hayag sa laman. Yung pagiging physical circumcised na Hudyo, hindi na yan ang binibilang. Sino na? 29. Datapwat sa Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ano yung titik? Yung Old Testament law na isinulat sa bato. Right? Yung spirit, po ito yung New Testament. Ang kanyang kapurian ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Ang pagiging Hudyo po, may inward. But he is a Jew which is one inwardly, and circumcision is that of the heart in the spirit and not in the letter, whose praise is not of men but of God. So iba na. So hindi mo pwedeng sabing Hudyo yung taong hindi kumikilala kay Kristo. Kasi yung sinasabing circumcision, Colossians 2:11 po, tinayo. Kaninong circumcision na tinutukoy ngayon? In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the what? Circumcision of Christ. Yun bang mga Hudyo ngayon sa Israel? Yan ba yung Hudyo ng Biblia? Hindi po. Yung nasa Israel, halos atheist yan. 90% ng mga na dyan, atheist. Hindi naniniwala sa Diyos. Ang problema po, ito. Ngayon, pag tinanong mo ang bawat Kristiyano, anong tingin mo sa Israel ngayon? Ay, dako, dapat kampihan natin yan. Dapat yan ay pag-pray natin. Kahit pinapatay nila yung mga, kasi sila yung mga tao ng Diyos. Yun po'y propaganda. Pansinin nyo. Ang mukha po ng sinasabi natin, meron po tayong dokumento dito. Yun pong family ni Rothschild. Okay? Sila po yung naglabi para magkaroon ng State of Israel.
1917, sinulatan po siya ni Lord Balfour, yung Prime Minister ng England at the time, na yung nation of Israel ngayon ay granted na. Bibigyan na sila ng karapatan para tumira dyan to establish yung Zionism. Ano ibig sabihin po ng Zionism? Ay ibig sabihin ng Zionism, yung Israel magkakaroon ng bansa at i-occupy nila muli yung mga bansa nila until they rule the whole world. Yan po yung millennium. Di ba? Ang turo ng dispensational system, pagdating ni Kristo, ang Israel ang maghahari sa buong mundo. Si Kristo yung nasa Jerusalem. Yan po yung Zionism. Kaya, 1917, alam nyo, kasabay nung sulat ni Balfour, doon po yung time na publish yung Scofield. Pag binasa niyo yung Scofield Bible tungkol sa promise na Abraham, ang tinutukoy po, physical, literal kingdom. Ngayon, pansinin niyo po ang nangyayari. Ang pangako is dadating daw yung alin? Tribulation. Tama? Tapos magkakaroon ng Armageddon. Tapos millennium. Sa millennium, ang maghahari yung nation Israel. Now, tinan nyo. Pero ang hinihintay na marami, rapture. Tama? Habang naghihintay ng rapture, anong ginagawa ng Israel doon sa Middle East? Kinakamkam yung lupa ng mga nakatira doon. Kaya, sa United Nations, walang katapusang debate po pinag-uusapan yung Middle East conflict. Hanggang ngayon, yan pa rin ang issue. Kaya yung gera, nandyan. Nasaan na yung reconciliation kanina? Nasaan yung Ministry of Reconciliation? Balikan nyo, 2 Corinthians 5:19. To wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself. Reconciliation ba yung lahat ng Muslim patayin natin? Bakit nagkaroon ng away ang Muslim at Hudyo? Nung tumira sila doon. Kasi yung mga nakatira doon, pinalayas nila. The worst po na human rights violation na nakarecord sa United Nations, yung nangyayari ngayon dyan sa Middle East. Yung mga tao, kinuha yung bahay, binobomba anytime. Kung ikaw nakatira doon, mapambira. Nasaan yung word of reconciliation? 20. Now then we are ambassadors for Christ. Paano ambassadors for Christ kayong papatayin mo lahat ng kalaban mo? 2 Corinthians chapter 10, verse 3. Ano nangyari dyan? For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Palagay niyo ba yun ang nangyayari ngayon sa Israel? Tapos suportado ng mga Kristiyano? Yan ba yan? Hindi po. Ang ministry is reconciliation at ang weapon is nothing but the message of the word reconciliation. Hindi bala, hindi missile, hindi bomba. Pero what's happening? There's something wrong. Ang mahirap po, propaganda ng Scofield Bible kumalat po sa US. Mula 1830 kay John Darby, tapos kay J.H. Brooks, yung pastor ni Scofield sa Boston, Massachusetts, na-publish ang Scofield Reference Bible. Nandun yung King James, pero nandun yung lahat ng commentaries, pinapaliwanag yung lahat ng verse. Ayon sa kanyang isip, sa kanyang understanding ng dispensation. Tinugma yun favoring Israel. Kaya ngayon, ang mundo naghahantay ng rapture habang nag-i-establish ng kingdom itong gulo sa Middle East. Ang Kristiyano, let's pray for Israel, let's bless Israel. Wala na Israel eh. Dito pa lang wala na Israel.
Hindi na sila yung Israel of God. Ang Israel of God, ito na, which is heavenly. There will be peace in this world kung maintindihan ito. Kasi hindi ka makikidigma. Ang ipapahayag mo, ito. Yung katotohanan. Yung Muslim, kaaway ba? Ituro yung katotohanan. Ba't naging violent sila? Pinapatay sila. Inagawa sila ng lupa. Inagawa, lahat naging violent Di po ba? Mali po talaga. Marami po ngayon ang unti-unti nakakakita nito. And I hope tayo po in our own little way, maipahayag natin sa mga tao ito. Malay natin, mag-start something yung mga tao, makalaya sa ganong isip ng away, gulo, patayan. At maibalik yung isipan dito. Oo nga, no? Ang reconciliation po ngayon, ang ministry pa ngayon, reconciliation pala. Hindi na pala away, hindi na pala patayan, hindi na pala gera. Ang armas pala, hindi bala, hindi bomba, hindi missile, hindi nuclear bomb. Ang armas pala ito. Ang sabi po ni isang leader na ito, si Gerson Solomon, isang leader po ito sa Temple Mount, yung pagbabalik na Israel. The mission of the present generation is to liberate the Temple Mount and to remove, I repeat, remove the defiling abomination there. The Jewish people will not be stopped at the gates leading to the Temple Mount. Sino yung abomination? Yung mga Muslim. Kasi nakapalibot po doon The Israeli government must do it. We must have a war. There will be many nations against us, but God will be our general. I am sure this is a test that God is expecting us to move the dome with no fear from other nations. Gera po talagang gusto nila. The Messiah will not come by himself. We should bring him by fighting. Ganyan po yung thinking nila. Gera talaga para dumating na yung Messiah. Will it stop? No, it will not stop. Bakit? Yung thinking na yan, sinusupport nitong mga leader ng US. Okay? Sabi niya, under a Trump presidency, we will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Donald J. Trump. There are 1,000 lobbyists up on the hill today lobbying Congress for loan guarantees for Israel, and I'm one lonely little guy down here asking Congress to delay its consideration of loan guarantees for 120 days. Pinipinance po nila yung pag-uwi ng mga Hudyo doon sa Israel para bumalik doon. Christian Friends of Israel, International Christian Assembly, Bridges for Peace, Jerusalem Prayer Team, Christians United for Israel, mga organizations po ito nagpo-promote niyan. Okay? Ito si John Hagee. Narinig niyo ba si John Hagee nag-predict ng rapture ng April 8? Sabi niya, think of our future together, 50 million evangelicals joining in common cause with 5 million Jewish people in America on behalf of Israel as a match made in heaven. Grabe yan. The sleeping giant of Christian Zionism has awakened. There are 50 million Christians standing up and applauding Israel. Paano madisib yan? For Zion's sake, will not keep silence. For Jerusalem's sake, will not remain quiet. Till her righteousness shine in it like the dawn, the salvation like a blazing torch. Hindi na-recognize si Jesus Christ, ang recognize ng Israel. Yung Prime Minister ng Israel, I don't believe that the Jewish state and modern Zionism would have been possible without Christian Zionism. We value our friends and we never forget them. And we think that we have helped establish a powerful memorial to our friendship and common ideals. Kinakount po niya talaga ang mga Christian, tinawag na Christian Zionism. Ito pa. Ultra-liberal biblical hermeneutic, the Jews remain God's chosen people. The Jews are restored to Israel. Jerusalem, the eternal Jewish capital. The Jewish temple must be rebuilt. Antipathy toward Arabs and Islam. There will be a final battle of Armageddon. Yan ang thinking po nila.
ang dami pong mga pronouncement ng mga nito. Ulitin ko to si Jerry Falwell. I think evangelicals have found their dream president reuniting Israel with America. Ito si Obama. Let me be clear, Israel's security is sacrosanct. It is non-negotiable. Kahit ano daw mangyayari, pagtatanggol nila yung Israel na yan. Okay? Si Bush, sabi niya, and I did now again, I feel God's words coming to me. Go get the Palestinians their state and get the Israelis their security and get peace in the Middle East. And by God, I'm gonna do it. Sabi ni George Bush. I am driven with the mission from God. God would tell me, George, mag-iingit kayo sa mga sabing kausap niya ang Diyos. Nakausap daw niya yung Diyos. Ang sabi daw ng Diyos sa kanya, George, go and fight these terrorists in Afghanistan. And I did. And then God would tell me, George, go and end the tyranny in Iraq. Sinabi raw sa kanang Diyos, bombahin mo rin Iraq. Eto si Ronald Reagan. I turn back to the ancient prophets in the Old Testament signs, foretelling Armageddon, and I find myself wondering if we're the generation that is going to see that come about. Ronald Reagan, ang thinking niya, Armageddon, mangyayari sa time niya. Okay? Jerry Falwell. I promise to mobilize 70 million conservative Christians and 200,000 church leaders for Israel. Lahat po ng ito, quotations po nila at sinasabi, kaya maintindihan mo ngayon, yung gera po sa Middle East, hindi yan hihinto unless ma-achieve yung kanilang target. Why? Dahil sa wrong belief ng Bible doctrine. Gaano karami pong Kristiyanong biktima niyan? Marami po. Ikaw, nakita mo ngayon to, anong gagawin mo? Halukayin mo pa, aralin mo pa. Hindi ko sinabing tanggapin niyo po agad, aralin niyo. Kung kiniklaim natin na we believe God, we love the Lord, kung tayo nasa katotohanan, saliksikin niyo po. At mamumulat ka po sa katotohanan. Matagal akong, para akong na-hypnotize for how many years? Until finally, palayain ka ng Panginoon. So,